So, the 4-layer diode. Ano kaya ang 4-layer diode, no? At saan to ginagamit? Okay. So, again we are assuming na kaya nyo na ito ECE 421. Ha? Ibig sabihin po, wait lang. Wait lang. Wala nga ni. Wait lang. Nalimutan ko mag-login. Oh my God. Nalimutan ko mag-login, guys. Wait. 52 minutes akong late. Okay. Okay. Nalimutan ko mag-login. Sorry po. Ngayon ako nakapag-login, 10:52. Yung oras ng klase natin na 10. Sabi na dapat nag-login na ako kaninang kaninang 9 pa lang Ano? Okay, nalate ako ng 52 minutes. Wait lang. Ito nga. Divided by 60. Wait lang nga, guys. Nalate ako na 2 hours. Okay, ibawas. Okay lang. At least hindi nagtuloy-tuloy. Nalate ako ng 52 minutes. Okay, wait lang. Hihinga lang po ako ng nakalimutan ko mag-login. GG. Kasi naka-work from home kami ngayon. Okay. Gusto ako sa attendance. Ako ang walang attendance. Okay. Hindi naman siya big deal. Kaso, meron lang siyang deduct. May deduction yun kasi nga late ako nag-login. Okay lang. 13% na lang yung makikredit sa oras ng 10 to 11. Ngayon ko nalaman Kasalanan to ni Rayson Huwag kang Rayson mainit na ulo ko sa'yo ngayon. Hindi pwede to. Okay, sige nga. Start na tayo. Ngayon ko nalaman. Ngayon ako nag-login. GG, sayang. Wait lang. 91. Ito nga. Ito na lang. Ito. Nakalagin na ako mga idolo. Sensya na. Okay po. So, buti talaga naalala ko. Pero parang may hindi ako nagagawa. Dapat pala nag-cellphone. Dapat pala nag-login ako kanina pa. Okay po. The 4-layer diode. Ano bang ibig sabihin ng 4-layer diode? Tuloy ako na Okay. Basahin mo nga ito, Mr. Julius Rueca. The 4-layers diode. The basic resistor is a 4-layers device with 2 terminals, the anode and the cathode. It is constructed of 4 semiconductor layers that form PNPN structure. The device acts as switch and remains off until the forward voltage reach a certain value. Then it's turned on and conducts. Conduction continue until the current is reduced below a specific value, although the 4-layer diode is seldom used in new design. The principle form the basic of the other resistors that you will study. Okay, thank you. Makinig mabuti guys Kasi itong mga flash ko, ito ang lalabas sa mga exam
Baka kayo hindi agad, ano. So, ang basa natin ay hindi tyristors, tyristors. Tyristors, okay? So, ano ang tyristors? So, first of all, alam niyo na ba ang PN junction naman, ano? Alam niyo na kung paano nabubuo ang PN junction, no? Sino nakakaalam na dito kung paano nabubuo ang PN junction? Guys, wala ba kayo naalala sa ECE 421 nyo? Wala. Okay. Sir, kapag po pinagsama po ang P-type at N-type po ng semiconductor, Oo, tama. Kapag pinagsama. Sige, wait lang. Ah, ah. Okay, sige, let's begin. So, tama yung sinabi, na kapag sir, PN junction, pag pinagsama natin ang P at saka ang N region, So, dito po sa 4-layer diode, apat yon na pagsasama-samahin natin. Dalawang pares, PN at saka PN structure. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam ng PN junction ha, pakikiusap ako sa inyo guys, makikibalik ng konti. Kasi hindi pwedeng hindi nyo alam ang PN junction. Tapos, ang sabi dito, wait lang guys. At nagre-reply lang ako. Okay? So, ang sabi dito ay, the device act as a switch and remains off until the forward voltage reaches a certain value. Ngayon ganito po ang nangyayari. Yung switch nag-act ang device sa 4-layer diode na switch. Okay? At nananatili siyang off hanggat hindi nare-reach yung certain value ng forward voltage. Okay? Kapag na-reach na po ang certain value ng forward voltage, magte-turn on po at doon siya magko-conduct. Okay? Ang sabi din dito, the conduction continues until the current is reduced below a specified value. Okay? Ibig sabihin magko-conduct ng current, ang conduction po is magko-conduct hanggang ang current ay bumaba to a specified value. Kapag bumaba na ang current, doon lang po ulit mawawala. So, ang sabi dito, although a 4-layer diode is seldom used in new design, hindi na siya masyadong ginagamit. The principles form the basis of other thyristors. Kaya kinakailangan natin ngayon ng maintindihan muna to bago tayo pumunta sa thyristors kasi hindi natin maintindihan yung mechanism ng thyristor kung hindi tayo pupunta sa kung hindi natin maintindihan yung thyristors, kung hindi tayo gagawa dito. Kung hindi natin alam yung basic concept ng 4-layer diode. Okay? So, basically, PN junction lang ito. Okay? Sige, tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot. Sa mga hindi po nakakaalam ha, uulitin ko, ito ang PN junction ha. Okay? So, meron kang dalawang region. Ito ang iyong diode. Okay? Meron kang P region at meron kang N region. Ngayon, anong meron dito? Sa P region mo, madami ang holes. Ang madami ay positive. Sa N region mo, madami naman ang negative, ang electrons. Okay? So, ngayon po, ang nangyayari,
Pag nilagyan mo ito ng specific voltage, sa mga hindi nakakaalam, pag nilagyan mo ito ng specific voltage, ano ang mangyayari? Dito po, kapag nagpo-forward bias tayo, dito po ay negative ang nilalagay nating terminal. Tapos dito naman po ay positive. Bakit? Para kapag nilagyan mo ng voltage to, i-repel nito ang mga negative charges. Bakit sir i-repel? Kasi parehas silang negative. Yung mga negative ngayon, papunta sa positive charge. At yung movement nilang ginagawa na yon, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng current. Kasi gumagalaw ang electron. Remember, the flow of electron is what we call the current. Basta gumalaw, mag-flow ang mga electrons, yan po ay tinatawag natin current. Yan ang basic na PN junction. Okay? Kaya siya tinawag na 4-layer diode kasi dalawang pares ito. May P tapos may N, tapos may kadugtong pa siya na P, tapos may kadugtong pa ulit siya na N. Nagkakaintindihan po tayo doon guys. Maliwanag sa basic concept ng 4-layer diode. Ay ng PN junction muna ng isang diode. Yes po, sir. Okay. How about the others? Sir, yes po. Okay. Clear po, sir. Clear. Okay, punta na tayo ngayon sa tinatawag muna nating Shockley diode. Ano ba pag sinabi nating Shockley diode? Hanggang ngayon hindi pa rin ako paniwalang 52 minutes late ako kahit ang aga ko. Okay. Makikibasa naman ako nito, sige, Mr. Briones. Sige nga, makibasa naman ako ng Shockley diode. Ano ba ibig sabihin ng Shockley diode? Mr. Briones, nandito ka ba? O wala na? Calling once. Calling twice. Wala? Okay, wait lang. Bawiin ko ang attendance ha. Guys, nababawi ako ng attendance ha. So, pag wala kayo dito at the end of the day ay nawalan kayo, kahit kayo yung attend, gagawa pa rin kayo ng narrative. Wait. Sige, Briones. Babalik kita sa 2. Okay, sige, punta muna tayo sa node. Sige po. Okay, makikibasa naman ako nito, Mr. Imaya. Albert Chauncey. The 4-layer diode, also known as Shockley diode in the SUS, is a type of thyristor which is a class of devices constructed of 4 semiconductor layers. The basic construction of a 4-layer diode and its schematic symbol are shown in figure 11.1. The PNPN structure can be represented by an equivalent circuit consisting of a PNP transistor and an NPN transistor. The upper PNP layers form Q1 and the lower NPN layers form Q2, with the two middle layers shared by both equivalent transistors. Notice that the base emitter junction of Q1 corresponds to PN junction 1 in figure 11.1. The base emitter junction of Q2 corresponds to PN junction 3, and the base collector junctions of both Q1 and Q2 corresponds to PN junction 2. When a positive bias voltage is applied to the anode with respect to the cathode, as shown in figure 11.2, the base emitter junctions of Q1 and Q2, PN junctions 1 and 3 in figure 11.1, are forward bias, and the common base collector junction, PN junction 2 in figure 11.1, is reverse bias. Okay. Guys, makikinig ng maayos ha kasi lalabas ang mga ito sa exam ha. Baka mamaya hindi kayo makinig ng ayos. Okay? So, ang 4-layer diode ay tinatawag din po na Shockley diode. At saka SUS. Siya ay isang klase ng thyristor. Ang sabi dito, which is a class of devices constructed. Ano ba sir ang thyristor? Siya po ay isang device kung saan siya ay kinoconstruct or ginagawa
sa pamamagitan ng 4 semiconductor layer. Ano, mamaya makikita nyo yung basic construction ng 4-layer diode para meron kayong idea. Ano, may mga figures yan, huwag kayo mag-alala. Ano, the PNPN structure can be represented by an equivalent circuit. Ano, so meron kasi dyan na meron kasi tayong parang dalawang pinag-combine na circuit. Yung PNP, again, dapat ito ay alam nyo ha, kasi ECE 421 ito. Nakapasa kayo dun guys. Ano, hindi pwedeng hindi kayo, kasi mahihirapan kayo dito. Ano, pag hindi niyo ito alam, guys, wala tayong quizzes pero meron kayong major exam. Ano, may major exam kayo. Pag hindi niyo ito nasagot ng maayos sa ating, mahihirapan kayo. Okay? So, PNPN transistor at meron tayong NPN transistor. Yung upper layer ay PNP. Ano, at yung lower layer natin ay NPN, from Q2. Tapos po, yung two middle layers natin will be shared by both equivalent transistors. So makikita natin muna dito. Ano ba yung ibig sabihin nito? At ang sabi pa din dito, yung base emitter junction natin, yung Q1 and Q2, yung PN junctions natin between 1 and 3 are forward bias. Tatandaan nyo na, yung 1 and 3 ay naka-forward bias at yung PN junction ng 2 ay naka-reverse bias. So, sir, paano yan? Tingnan nga natin. Yan. Okay? Ito guys yung itsura ng PNPN junction. Yung 4-layer die. Kaya nga sa tinawag na 4-layer kasi 4 yung layer niya. Okay? So, dito yung anode, yung terminal, at dito yung ating cathode. Tapos, kung makikita nyo, ito yung schematic symbol niya. Na parang siyang diode na hindi na kompleto. Isang right triangle lang, tapos meron lang dito na isang singit, isang straight line lang dito. So meron dito? Kung makikita nyo guys, dito sa part na to, itong PN natin, yung PN junction 1 natin, yung PN junction 1, yan ay naka-reverse bias, ay naka-forward bias. Okay? And then yung PN junction 3 natin, yan po ngayon ay naka-forward bias din. At sa pagitan nilang dalawa, yung PN junction 2, yan po ay naka-reverse bias. Reverse bias. So ito ay forward, ito naman ay reverse. Sir, alam ba ang ibig sabihin ng forward at saka reverse bias? Baka mamaya forward bias tayo ng forward bias o reverse bias tayo ng reverse bias, hindi nyo alam. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Mr. Dastas? Alam ba ang ibig sabihin ng forward at saka ng reverse bias? Sir, hindi po. Hindi nyo alam ang forward at reverse bias. Okay, sige. Mr. Desierto, alam mo ba ang ibig sabihin ng forward at reverse bias? Sir, medyo limot na po. Pero for me po, yung forward and reverse bias po, dun po yung nag-flow po yung circuits po. Like for example po, yung silicon po na may value po na 0. Ano ba ito? Pag forward bias po, parang doon po dadaloy po yung, papasok po yung load po na galing po doon sa pinaka source po. Okay, sige. Patay tayo dyan, guys. Basic terminology, although again, I totally understand na medyo limot niya na. Kasi syempre, halos isang taon na Sino ba namang makakatandaan namin, sir? Nandoon na tayo sa part na yon. Pero guys, kahit yung basic mechanism ng diode, hindi nyo na alam, ibang usapan na yun. Ibang usapan na kapag ang basic mechanism ng diode, hindi nyo na mahihirapan kayo dito. Kasi hindi nyo maiintindihan to pag hindi nyo alam yung basic mechanism ng diode. Yung basic na yan, yan ang tinuturo ko ngayon sa mga second year, kaya alam ko ngayon. Okay na, sige. Kaya natin to. Pakinig ha, hindi pwedeng hindi nyo alam tapos hindi pa kayo nakikinig, okay? So sige, pag sinabi nating forward bias, pag siya ay naka-forward, ibig sabihin ng forward, you are allowing the current. Ibig sabihin, nag-flow ang current dito. Okay? Forward bias is allow current. At next naman po natin ay ang reverse bias. Reverse naman po ito. Ano naman pag sinabi nating reverse?
Ang reverse bias naman po ay kabaliktaran ng forward. Ibig sabihin nito, it blocks the current. Dito, naka-off. Kaya nga minsan tinatawag natin na ang forward ay naka-on state, on ang switch natin. Kasi nga po, may mag-flow na current. At reverse naman siya kung dahil siya ay block or wala siyang nilalagay na current. So, forward at saka reverse. Allow current kapag forward, reverse ay blocking current. Balikan ang inyong ECE 421 kahit yung basic lang. Hindi ko ini-expect naman na lahat ay tatandaan nyo, pero yung basic mechanism dapat alam nyo at this point, ha. Parang hindi kayo nag-LX1 nahirapan kayo dito. GG tayo dyan, guys. Well played agad kayo dito pa lang. So the currents in the 4-layer diode are shown in the equivalent circuit. Ito yung 11.3. At low bias level, there is little anode current and thus it is in off state or forward blocking region. So anong ibig sabihin nito? Dito, ito yung mga araw kung paano dumadaloy ang current sa 4-layer diode. So kung makikita nyo, may current ka manggagaling dito. And then they will flow dito sa part na to. Tsaka dito sa part na to. And then they will going to flow here. Papunta dito, etc. Okay? So some of the current will flow right here. Papunta dito, may dalawang path. Some of the current will flow right here, dito sa part na to. Okay po, ha? Hindi pwedeng hindi nyo alam. So, ganyan ang pag-flow ng current. Sabi dito, there is a very little anode current. Ito kasi ang anode, ito ang cathode. Sir, hindi rin namin alam ang anode at ang cathode. Ang anode po yung region, ang anode ang region sa P region. Yun yung terminal. At ang cathode po ang region sa N. Anode at cathode yan. Pag hindi mo rin yan alam, magdasal ka na kasi basic construction yan ng diode. Kinakailangan alam mo yan. Pag hindi mo yan alam, for sure, babagsak ka dito. O sir, yan? Di bagsak na kami dito? Hindi. Ang kinakailangan mo ay magkaroon ka mag-grind ka ng konti para malaman mo yung mga na-miss out mo. Okay? Hindi pwedeng hindi nyo alam, guys, ang basic construction nito kasi lahat ng inaral natin ay magmumula doon sa ating pinag-aralan sa umpisa. Hindi pwedeng hindi nyo alam ang diode, kung paano siya gumagana, kung ano ang parts niya. Kasi lahat ng ito ay nagmula sa simpleng diode lang na diniscuss noong last year. So again, hindi ko ina-expect na lahat naman ng every detail ay aalalahanin nyo. Pero kinakailangan na magkaroon kayo ng understanding kasi GG talaga kayo sa subject natin. Paano kayo makakapag-construct ng material kung hindi nyo alam ang topic? Okay? Patay ang project-based learning nyo. Okay po. Ngayon, meron tayong tinatawag na forward breakover voltage. Okay? Ang sabi dito, the operation of the 4-layer diode may seem unusual because when it is forward bias, it can act essentially as an open switch. Baliktad kasi ng konti yan. Di ba, pag sinabi nating open switch, walang dumadaloy na current sa kanya. Okay? Sir, parang kabaliktaran. Sabi mo kanina kapag forward biased. Pag forward biased, ang ibig sabihin nito, may dumadaloy na current. Pero bakit nag-a-act siya na parang walang dumadaloy sa kanya? Meron siyang, kaya nga sinabi unusual. Parang kinocontradict nila yung isa't isa. Pero ano nga bang meron? There is a region of forward bias called the forward blocking region. Okay? Meron daw region tayo dito na forward blocking region kung tawagin, in which the device has a very high forward resistance. Kung saan, kaya nga forward blocking, binablock niya yung current. Ibig sabihin, hindi niya pinapadaan. Kaya mataas ang kanyang forward resistance. Kaya siya nagiging open. Kaya naka-off state ang diode. Okay? So kahit na kahit siya ay naka-forward, parang off pa rin siya. Okay? Parang off pa din siya. The forward blocking region exists from the voltage of anode cathode is equal to 0 volts up to the value of the voltage of anode cathode called the forward breakover voltage. This is indicated in the 4-layer diode. Anong ibig sabihin nito, sir? 'Di ba? Dapat kapag forward bias,
magko-conduct ito ng current kasi nga forward naka-on. Pero nag-a-act siya na open switch. Alam mo, kapag open switch, baka pati open switch hindi mo alam electrical ka pa man din, third year ka na, di mo pa alam ang open switch. Ang open switch po ay kung saan hindi dumadaloy ang current. So kapag close, dumadaloy. Kapag open, hindi dumadaloy ang current. Ngayon po, meron tayong tinatawag na forward blocking. Kagaya nito. No? Ngayon, pag nagbigay ako ng voltage, dapat tataas din ang aking current. Pero tingnan nyo ang nangyari dito. Habang nagbibigay ako ng voltage, tumataas ako, pero hindi siya makadaan. It's still naka-off pa rin ang diode. So, ibig sabihin, parang ang nangyayari, kahit meron kang battery or kahit meron kang voltage dyan, hindi siya gumagana. Yes po, ganun ang nangyayari. So, parang sira, di ba? Kung kailan mo nilagyan ng battery, saka hindi siya gumana. Pero ibig sabihin ba nito, sir, kinakailangan hindi na talaga siya gagana? Hindi. Hindi siya gagana sa una. Naka-off stage siya. Okay? Kasi nga, mayroong forward blocking region tayong tinatawag. Kung saan pine-prevent niya sobrang taas ng resistance, kung saan hindi makadaloy ang current kahit nag-a-apply ka na ng voltage. Okay? So ngayon, ang nangyayari is, meron tayong tinatawag na forward breakover voltage. Pag sinabi natin forward breakover voltage? Kaya nga siya tinawag na forward breakover. Ibig sabihin po, dito sa point na to, kapag na-reach niya, yung certain amount na voltage na kinakailangan niya, doon pa lang siya magko-conduct ng current. Kaya kung makikita nyo guys, dito sa part na to, off pa siya. Tapos ngayon, ang nangyari is, nung ma-reach niya yung certain amount ng voltage na yun, nangyari? Bigla pong bumalik siya, parang bumabalik siya ulit, pero pagkabalik niya, bigla siyang nag-conduct ng current. Kung makikita nyo, biglang taas ng current. So, technically, ganito ang nangyayari Kunwari, meron kayong diode, specifically Shockley, yung 4-layer diode. Nilagyan nyo ng voltage, in-applyan nyo ng voltage. Nung in-applyan nyo ng voltage, sa una, hindi siya nagko-conduct, naka-off siya, kahit may voltage, kahit meron. Sir, bakit kaya? Kasi syempre, mukhang nandito pa siya sa forward blocking region, kung saan sobrang taas ng resistance. Sir, ano kinakailangan namin gawin para siya ay mag-conduct? Kinakailangan taasan nyo ang kanyang voltage. Tandaan nyo, ang tinatawag natin siyang forward breakover voltage. Ito ang punto kung saan nabasag nyo na yung barrier, nakalusot na kayo sa harang. So, paano nga kayo makakalusot? By giving more power. Bigyan nyo pa ng madaming voltage, di ba? Ngayon, pag pag nalampasan niya yung breakover, hindi siya agad tumaas. Ang ginawa niya, bumuelo muna ulit siya. Kung makikita niyo, biglang bumaba. Pero this time, naka-on na siya. So, kasi sa una, off. Tapos hindi pwedeng pagka-lagay mo at pag nakatapos na siya sa forward blocking, biglang taas na siya. Masisira ang device nun. So, ang gagawin niya, buwelo muna siya paunti-unti hanggang sa siya ay mag-conduct ng current. Nagkakaintindihan tayo kung ano ibig sabihin ng forward breakover voltage. Yes po, sir. Yes, Yes po. po. Okay. Tandaan nyo na, hindi pwede guys na hindi nyo yan tanda. Okay, tandaan nyo guys. Kasi lilituhin ko kayo sa magiging prelims nyo. Ito pa rin yung coverage pero hindi may ibang mga items akong ilalagay na hindi nyo makikita directly to the point. Dapat alam nyo ang concept. Gagawin ko siyang situational. Na hindi nyo masasagot basta-basta kung hindi nyo inaral talaga. Tandaan nyo 15% ang prelims nyo. Okay? So, okay, may tinatawag tayo na holding current. Yan yung IH natin kanina. Ito yon. Ang tawag natin dito ay holding current. Sir, ano ba yung holding current natin? Once the 4-layered, ito yung tinatawag, pag pala muna, nag-conduct na siya ng current, ang tawag doon ay forward conduction region. So, ito naman yung region kung saan nagko-conduct na siya ng current. Okay? Tingnan dito, yung forward blocking region, kaya nga forward blocking, hinaharangan niya. Tapos dito naman, forward conduction. Ibig sabihin naman po, nagkakaroon siya ng conduction ng current. Okay? So, yan yung dalawang region. So, ngayon, holding current tayo. So, tingnan muna rin natin pala ito. Now, the device is on. Naka-on na siya.
and act as a closed switch. Dito pa lang siya mag-act as closed switch. Okay? When the anode current drops back below the holding current, the device turns off. Okay? Ibig sabihin po, kapag bumaba na ulit ang current, pag bumaba na ulit ang current, ang mangyayari, babalik siya sa pagiging off. Okay? Anong ibig sabihin ng sir? Diba ito yung current mo? Pag yan ay bumaba na, at dumating yan sa point kung saan below na ulit siya ng holding current, ano kapag naging below ng holding current, yun, off na ulit. Okay? Ganun po ang nangyayari sa device, ha? So, ang sabi dito, ano nga ba yung sir, ano ba muna yung tinatawag nating holding current? Holding current, once the layer 4 diode, the 4-layer diode is conducting, naka-on siya, it will continue to conduct. So, kumbaga siya yung boundary. Kumbaga sinasabi niya doon sa conduction region na, sige, hanggat nasa conduct ng current. Kaya siya tinatawag na holding current. Ako ang batayan mo kung kailan ka magko-conduct. Kapag nakalampas ka sa value ko, magko-conduct ka. Pero pag nag-below ka sa value ko, hindi ka magko-conduct, naka-off ka na. Siya yung batayan kung kailan magko-conduct. Na kapag nalampasan siya, magko-conduct na sa conducting region. Kapag naman siya ay pag bumaba sa kanya, hindi na siya magko-conduct. Kaya nga sabi natin kanina, kapag below na siya, kapag ang current mo ay below na, pag below na siya ng holding current, the device rapidly switches. Rapidly, mabilisan yung pagbaba, off agad ang device. Nagkakaintindihan tayo kung ano ibig sabihin ng holding current. Yes po, sir. Yes po. Makinig maigi guys ha, kasi ang mga concept na ito ang gagamitin nyo kapag kayo ay nag-project-based learning. Baka mamaya, bakit hindi nagana ang ating device na ginawa, patay tayo ko sa sir, hindi natin mapagana, wala kayong magiging at yan ay kahit na mapaganan ninyo ang inyong magiging project-based learning na project, tatanungin ko kayo dyan ha. Kasi yung mga concept na yan, pag isang mali na sinabi nyo sa akin, bawas ng bawas ang 100% yung ginawa. Okay? Kaya yung mga concept na yan ay i-apply nyo sa mismong sa mismong device. Matanong ako kapag may presentation ha. Matanong ako. So please, ngayon pa lang ay simulan nyo ng medyo aral-aralin. O ngayon, alam na natin ang holding current. Switching current naman tayo. Huwag nyo nang dagdagan guys ang mga subject na irregular ninyo. Huwag nyo nang dagdagan. So, switching current, the value of the anode current at the point where the device switches from the forward blocking region off to the forward conducting region is called the switching current. Sir, bakit siya tinawag na switching current? Simple lang. From the word itself, switch, siya yung transitional state. Tingnan nyo ulit sa ating graph. Ito yung ISO. Ito yung part ng IS. Ibig sabihin, kasi kung makikita nyo, hindi naman dikit ang on at saka off. May part kung saan nabuelo yung ating saturation current. Yung ating current pala. At yung part kung saan nabuelo to, ang tawag doon ay switching current. So, ibig sabihin, nagta-transition ang device mo from on to on. At from off to on. At yung pong transitioning state na nangyayari, ang tawag sa current na yun kung saan bumebuelo ay switching current. Kaya nga, switching. Ibig sabihin, from off to on. Vice versa. From on to off. Kapag hindi na na-reach ang current na to, bababa na ulit siya. Ngayon, mababa na ngayon siya kay holding current. So, magsiswitch na magiging switching current na lang ulit siya. Kung saan nga, magsiswitch siya from on to off. Nagkakaintindihan sa pinagkaiba ng holding at saka ng switching current? Yes po, sir. Yes po. Okay. Makinig ha. Yes po. Okay. Sige, thank you. Last run through ha. Ang forward blocking region ay ang part kung saan hinaharangan niya ang current. Kapag forward bias mo, according sa natutunan nyo nung ECE 421, pag forward bias, dapat siya ay mag-on. Dapat siya ay may nagko-conduct ng current. Pero dito in this case, iba. Kapag siya ay naka-forward bias, nag-open switch siya. Walang dumadaang current sa kanya. Dahil nga mataas masyado ang resistance because ang device ay initially nasa forward blocking region. Ngayon, kinakailangan nyo magkaroon or ma-overcome ang forward breakover voltage.
Ito po ay ang amount ng voltage na kinakailangang malampasan ng device para siya ay makawala or maka-escape sa forward blocking region. So pag sinabing forward breakover voltage, it is the amount of voltage that a device needed para mag-switch siya. Pag nagawa niya yun, pag nagawa niya, ang mangyayari po ngayon ay babalik siya, bebuelo, while transitioning, ang tawag dito ay saturation current. At ang saturation current is again below the holding current. Kasi nagta-transition ang device mo from off to on or on to off. Habang nagta-transition siya, lalampas siya ngayon kay holding current. Si holding current ngayon ang boundary kung saan magko-conduct or mag-block. Kapag siya ay mas mataas or nalampasan ang holding current, magko-conduct siya sa conducting region. Kapag mas mababa naman siya, magta-transition siya at pupunta siya kay blocking region. Kung saan makikita nyo, nagkaroon po ng current, ng conduction ng current. Pag naman mag-off ang device, bababa ang current, pag unti-unting bumaba ang current at bumaba sa level ni holding current, magta-transition ulit siya papunta kay blocking region. Nakuha po ang run-through. Yes po, sir. Okay ha. Makinig guys ha, lalo na sa mga lalaki dyan. Mahirap. Okay. So ngayon, punta na tayo dito kasi kayo, kalimitan guys, ang mga boys, kalimitan ang talagang assign sa hardware. Kayo kalimitan talaga ang magagawa niyan. Minsan talaga ay ang mga girls ay ang backup assistants lang. Kaya lagi akong maglalagay ng mga lalaki sa kada group kapag kayo ay nagpa-project-based learning. Dahil yan ang kalimitan kasi nagiging division dyan ay ang girls ang bahala sa interpretation at saka sa documentation, pati sa datas, lahat. Pero ang boys, although hindi ko naman sinasabing stereotype to, pero kalimitan na lalaki kasi sila yung mga naghihinang, sila ang mag-aasikaso, mga materyales, sila ang magpapagana, Pero dapat alam din yun ng girls. At saka group strategy niyan, pero ganun kalimitan na nangyayari. Kaya makinig kayo, girls for explanation interpretation, boys the concept para sa project, kasi hindi niyo magagawa to kung hindi niyo alam ang project, kung hindi niyo alam kung paano sila gumagana. Okay, so meron tayong tinatawag na SCR. Ang SCR po ay silicon controlled rectifier. Ano naman ang ibig sabihin ng silicon controlled rectifier? O sige nga, basahin mo nga ito. Wait lang, ako magsasabi ko sa inyo babasa. Si Mr. Briones wala ha, kanina. Okay, Miss Salva. Like the 4-layer diode, the SCR has two possible states of operation. In the off state, it acts ideally as an open circuit between the anode and the cathode. Actually, rather than an open, there is a very high resistance. In the on state, the SCR acts ideally as a short from the anode to the cathode. Actually, there is a small on forward resistance. The LASCR operates as an SCR except it is triggered by light. Okay. So, ang sabi dito, kagaya daw ng 4-layer, kagaya daw ng 4-layer diode, ang SCR daw o ang silicon controlled rectifier ay may dalawang states, naka-off at saka naka-on. Ano ba pag naka-off siya? Kapag naka-off state, it acts ideally as an open circuit. Kaya nga open circuit, ibig sabihin walang dumadaloy na current, okay? Between the anode and the cathode. Actually, rather than an open, there is a very high resistance. Sobrang taas din ang resistance niya. Okay? In the on state naman po, ang SCR naman po ay nag-a-act as ideally short. Okay? Short circuit naman siya from the anode and the cathode. Actually, there is a small on forward resistance. Konti lang. Hindi kagaya kanina na sobrang taas ng resistance mo kaya siya open circuit. Ngayon, konti lang yung forward resistance mo. Kasi nga, short na ito. Okay? The LASCR operate as an SCR except it is triggered by light. Yung LASCR, next discussion natin yan sa Friday. So hanggang tatapusin natin muna hanggang dito sa SCR na to. Okay, tingnan natin nga kung anong ibig sabihin ng SCR. Don't worry guys ha, ang PowerPoint na ibibigay ko sa inyo. Makikibasa naman ako nito. Okay, Mr. Yung kay hanggang kaano dito. Okay, Mr. Berano.
May Sir. dito ba? Okay. Sige, Opo. pakibasa. An SCR silicon controlled rectifier is a 4-layer PNPN device similar to the 4-layer diode. Schematic symbol is shown in figure 11 CB. Typical SCR packages are shown in figure 11.7. Other types of thyristors are found in the same or similar packs. Okay, thank you po. So, ang sabi dito, ang silicon rectifier daw, or silicon controlled rectifier. Rectifier ang tawag dyan na, okay? 4-layer siya ng PNPN device. So, parang kagaya siya ng kanina na diode, to the 4-layer diode. Pero, 3 ang kanyang terminal. Okay? Hindi siya katulad ng kanina na may 2 terminal. May anode at cathode lang yung kanina. Ang pinagkaiba niya, unang-una, may 3. 3 na ha. Anode, cathode, yung tulad ng kanina, pero ang nadagdag sa kanya in this case ay ang gate. Okay? So mamaya makikita natin kung anong itsura ng SCR at kung ano yung typical packages. Ngayon na pala. Okay? Ito po ang itsura ng SCR. Okay? So mga SCR po natin, ito yung PNPN, ito pa rin. Pero kanina may anode ka din at may cathode, pero this time makikita nyo guys, may gate na ang gate po ay nakalagay dito sa second layer, sa may tapat ng P. Ito yung basic construction. Tapos kung kanina right triangle lang to, tapos may sungot dito diode na talaga siya. 'Di ba? Ito ay symbol ng diode. Tapos yung gate halos parang meron siyang parang pinaka-antenna lang niya dito. Yan ang schematic symbol ng SCR. So ito yung typical packages, makikita natin dito. Yan yung isa sa mga makikita. Ito parang lagi nyo itong nakikita, minsan ang tawag dito ay SCR. Okay? So ilan to sa mga variations na kanilang itsura. So ano naman po ang SCR equivalent circuit? Kagaya po ng layer 4 or 4-layer diode operation, ang SCR po operation can be best understood by thinking it's like its internal PNPN structure. Okay? So kagaya lang din siya ng kanina, PNPN lang din siya, di ba? Na meron lang siyang 2 transistor, di ba? Ganito lang din yung kanina. Pero this time, ang nakalagay dito, meron siyang gate connection. Kung makikita nyo kanina, wala itong part na to. Nadagdag siya sa part na to. Okay? The upper PNP layers act as a transistor. Itong upper ay nag-a-act as transistor. Ito, PNP. Ito ay transistor. Itong part na to. At ang NPN naman dito, ito naman po ang transistor again. Okay? So parang nahahati siya sa 2 group guys. Itong first 3 layers, yung PNP, ito yun, nasa Q1 yan. Yung second layer po, yung nasa transistor 2 ay yung NPN. Ito yun. Okay? Again, notice that the 2 middle layers are shared. Okay? Itong 2 layers na to, they are being shared. So ano ibig sabihin nun? Ito mo sa PNP. Sa PNP, kasama itong NP. Sa NPN, kasama ulit itong NP. Sineshare nila yung 2 na layer na yun. Yung layer 2 at layer 3. Okay, paano ba natin tineturn on ang isang SCR? Okay, when the gate current is 0, kagaya dito, 0 pa, the device acts as a diode, as a 4-layer diode in the off state. So kung wala pang gate current, ibig sabihin, wala pang current na dumadaloy sa gate. Kung makikita nyo, 0 pa yung inyong gate current. Walang dumadaloy na current. Anong meron? Naka-off siya. In this state, the very high resistance between the anode and the cathode can be approximated by an open switch as indicated. Kung walang current na dumadaloy dito, itong nandito na transistor at itong 2 ditong transistor, mataas ang resistance silang 2. Sa sobrang taas, they can be represented by an open switch. Kaya kung makikita nyo, halos parang yung anode, ito yung anode. Again ito ang anode, ito ang cathode. Yung anode nyo ngayon at yung cathode ay naka-open switch. Okay? Ngayon, when a positive pulse current is applied to the gate, both transistors turn on. Yung positive pulse na yun, yung positive pulse, ibig sabihin po, merong dumaan na current, positive current, They act as a trigger.
Okay? Ibig sabihin, nagkakaroon po ngayon ng pagdaloy ng current. Anong nangyari? Yung kanina na walang kuryente dito or electricity current, nagkakaroon ngayon. So anong meron? Pag nagkaroon at may na-detect, may nag-flow, ang both transistors po ay na-on. Okay? Ibig sabihin, nag-on sila ngayong dalawa. The anode must be more positive than the cathode. Dapat daw mas positive ito kesa dito. Bakit? This action is shown in figure 11.9b. Ito 'yon. IB2 or the base current dito sa part na to turns on Q2 providing a path for base current 1 for the second transistor collector thus turning on Q1. The collector current of Q1 provides mamaya napuputol kasi ito eh. So, ibig sabihin ngayon nito, dapat daw po, dapat, pag may pumasok na positive pulse current na titrigger, nag-on ang dalawang transistor. Dapat po ang flow ng current ay papunta dito sa anode. Okay? Papunta dapat siya dito sa anode. Hindi dapat siya papuntang cathode. So, anong ibig sabihin nito, sir? Alam natin na ang current, yan ay movement ng electron. Ang electron ay negative ang charge. Kaya ang sinabi dito, ang anode mo daw dapat, itong anode mo dito, dapat maging mas positive siya. Sir, bakit? Ano bang nangyayari kapag ang negative at positive ay nagkakalapit? Di ba na-attract sila? So, kinakailangan positive ito para yung mga current, they will be attracted dito. Kaya dapat mas positive siya. Kasi kung ito ang gagawin mo mas positive, dito papunta ang current kasi nga ma-attract ang mga yan. Kasi nga ang current ay mga electrons lang din na gumagalaw. Ang electrons ay negative ang charge. So kung gagawin mo, kung saan may positive, doon sila pupunta. Nagkakaintindihan po tayo doon, maliwanag. Sir, yes po. Yung iba. Yes po. Guys ha, baka ang iba hindi nakikinig ha. Sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, ako huwag ninyong papagodin ng hindi kayo nakikinig ha. So, malalaman natin yan kapag kayo ay nag-exam at saka nag-laboratory. Ang prelims nyo ay next week na. Ano ba next week? Next week pala ang prelims nyo. Pag nakatapos tong isang linggong to, prelims nyo na. Kayong bahala. Okay? Nasabi kasi din dito, the collector current of Q1 provides additional base current for Q2. Ang Q natin guys ay transistors na ang ibig sabihin ha. So that yung transistor na natin sa 2 stays in conduction after the trickle pulse is removed from the gate. Okay, anong ibig sabihin nito? By this regenerative action, Q2 sustains the saturated conduction of Q1 by providing path for IB1. In turn, Q1 sustains the saturated current of Q2 by providing IB2. Thus, the device stays on once it is triggered. As shown in figure 11.9c. Tingnan natin. Okay, himayin natin ulit ang process. Ano bang sabi dun sa unang paragraph? Kasi parang sobrang dami ng sinabi dito, so hindi ko na medyo malaman ano bang yung steps nito. Ang sabi kasi dito, ito daw, ang sabi muna dito, the collector current, itong collector dito sa parte. Ito yung collector current daw sa Q1. Okay? Collector, okay? Ang sabi dito, provides, anong pinaprovide niya? Additional base current for Q2. Okay? Ibig sabihin po, yung collector dito sa part ng Q1, nagpro-provide siya ng additional support. So, ibig sabihin, aside sa dapat mas positive to, nagpro-provide pa yung collector na part ng ating transistor dito sa ating Q1 para sa karagdagang support. Anong meron, sir? Bakit kinakailangan yun? Para po, para kahit natanggalin mo itong gate current natin, kahit tanggalin mo yan, kagaya ng nangyari dito, merong current pa rin na mag-flow. Okay? May current pa rin siya na mag-flow. Ang sabi din dito, by this regenerative action, Q2 sustains the saturated conduction of Q1 by providing a path. In turn, the Q1 sustains saturation conduction. So, anong nangyari? Nagtutulungan silang dalawa para kahit papano, kahit tanggalin mo yung gate current, meron pa rin na current na mag-flow doon sa ating circuit. Okay? So kahit natanggalin mo siya, may mag-flow at may mag-flow pa din dyan. Yan yun.
Like the 4-layer diode, an SCR can also be turned on without gate triggering by increasing the anode to cathode voltage to a value exceeding the forward breakover voltage. So hindi naman laging sa lahat ng pagkakataon para ma-trigger at mag-on ng SCR, kinakailangan mo mag-apply ng current. Tandaan nyo guys dito sa part na to, ang trigger point natin ay kung saan yung gate current natin ay nagkaroon ng positive pulse. Pumasok siya sa circuit, kaya po kaya nag-on ang SCR, na-trigger ang SCR. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon pwede nyo gawin or dapat ganon. Pwede rin kasi na ang gawin nyo para siya ay ma-turn on, i-exceed nyo siya sa forward breakover voltage, yung anode at cathode natin. Na-discuss ko naman na sa inyo kung ano ang forward breakover voltage. So, yun po, kinakailangan mag-exceed siya. The forward breakover voltage decreases as IG increase above 0. Okay? Ibig sabihin, baliktad. Okay? Kapag ang ginamit nyo na trigger, pag ang ginamit nyo na trigger point ay ang gate current, habang tumataas ang gate current, nababa ang forward breakover voltage. Okay? At baliktad, kapag tataasan nyo naman ang forward breakover voltage, bababa naman ang gate current. Okay? Eventually, a value of IG is reached at which the SCR turns on at a very low anode to cathode voltage. So as you can see, the gate current controls the value of forward breakover voltage required for turn on. Okay? So ang sabi dito, kapag daw ang gate current mo is reached, at which the SCR turns on at very low anode to cathode voltage. So again kapag may dalawang way kung paano tayo mag-trigger ng SCR. Una, maglalagay ka or i-trigger mo siya gamit ang gate current. Lalagyan mo ng positive pulse. Basta lalagyan mo ng pulse ang gate current para mag-on ng SCR. Ang padalawang way, kung ayaw mo mag-on ang SCR gamit ang gate current, pwedeng gawin mo is i-trigger mo siya by overcoming or by exceeding the forward voltage. Ang gawin mo dun sa anode to cathode voltage, dapat yung value nila ay mag-exceed sa forward breakover voltage. Pag nangyari po yun, anong nangyayari? Nag-on din ang diode. So ano bang relationship ng forward breakover voltage at saka ng gate current? As the forward breakover voltage becomes higher, the IG or the gate current becomes lower. Vice versa. Okay? Naiintindihan po, nasusundan? Yes po, Yes sir. po, sir. Yes po, sir. Okay. Para dun sa mga nakikinig talaga, don't worry guys, magpe-pay off yan. Magpe-pay off ang inyong pakikinig. Hayaan na natin yung iba na wala tayong magagawa sa kanila kung hindi sila nakikinig. Okay po. So ito naman yung SCR ng characteristic curve. So makikita nyo, kagaya nung kanina yung una, 'di ba? Kagaya nung kanina, parang sa 4-layer diodes. Dito sa figure na to, sa figure A, sa figure 1110A natin makikita na parang siya ay parang yan yung kanina yung pinakita. Parang ganyan siya. Kapag nangyayari to kapag ang gate current mo ay 0. So parang nag-a-act siya na 4-layer diode, 'di ba? Yun yung pinaka-clue nyo. Para siya guys na 4-layer diode kapag ang gate current ay 0. Pero kapag ang gate current po ay nagbinabago, ganito ang nagiging ganito ang nagiging itsura niya. Okay? So ano ibig sabihin nito? For example, dito sa part na to, yung gate current is mataas sa sa breakdown voltage, sa forward breakdown voltage. Ito siya. Okay? Sir, again, ang gusto ko, 'di ba sabi ko sa inyo kanina, may dalawang way kung paano. It's either tataasan mo ang forward breakover voltage o kaya naman maglalagay ka ng gate current, and they are inversely proportional to each other. Kaya tingnan nyo guys, nung tumaas ang forward breakover voltage ko, ang taas hanggang dito, kasi 'di ba sa x-axis kung wari ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, taas ng value nito. Tingnan yung gate current 0. 'Di ba? Tapos pag na-break na yung breakover voltage, ano nangyari? Again, bebuelo siya. Doon pa lang siya magko-conduct ng current. Sir, paano naman po kapag medyo medium lang ng konti? Kunwari, hindi talaga ang gate current namin 0. Kunwari meron siyang current, pero hindi ganun kataas. So ito naman yung kanyang characteristic curve.
gagamit pa rin siya ng forward brake voltage. Pero kung makikita nyo guys, mas makaunti na lang siya. Kung kanina nandito yung breakover nyo, ngayon nandito na. Kuwari ito ay 3 volts, 2 volts na lang siya. Kasi nga, tumataas ang gate current. Inversely proportional sila sa isa't isa. Habang tumataas ang gate current, tinan mo, ang taas ng breakover voltage, ang baba ng gate current. Pagbaba ng breakover voltage, ang taas ng gate current. So, bakit mas mataas yan? Ito ay 0. Kanina ang gate current nyo. Tapos siguro ito ay 1, ito ay 2. Tapos ito naman ngayon ay 3. Diba? Hindi sila pwede magsabay. Kapag tumataas ang isa, bababa ang isa. Nagkakaintindihan po tayo dito, maliwanag. Yes po, sir. Yes po. Yes po. Yes po, sir. Sige, tayo ha. Magpapagraded recitation tayo sa bago kayo magpamit. Pag hindi kayo nakasagot sa ating graded recitation, 0 kayo sa 10% ha, 0 kayo sa unang paste natin. Okay? So, next week yon. Papaliwanag nyo sa akin ulit ng mga sinabi ko ngayon. Bubuo na tayo randomly. Okay, ngayon, meron tayong on. Naka-on tayo ha. Sir, paano naman ang off? Gusto ko naman siyang i-off ngayon. Nag-on na tayo, ngayon mag-off naman na tayo. Ano? So, para ma-turn off nyo naman ng SCR, when the gate returns to 0 volts, after the trigger pulse is removed, the SCR cannot turn off. Yun ang isang downside niya. Hindi kapag nawalan siya ng gate current, pag nag 0 volts siya, sir, di ba sa kalimitang circuit natin, kapag tinanggalan mo siya, wala na siyang volts, mamamatay na siya. Sa SCR, hindi. Nagla-latch siya. Anong ibig sabihin ng latch? Tumatagal siya. Kahit natanggalin mo yung 0 volts at gawin mo siyang 0 volts, hindi mati-turn off ang SCR basta-basta. Okay? Hindi siya nati-turn off basta-basta ha. It stays in forward conduction. Hindi kagaya nung kanina na 4-layer diode na pag tinanggalan mo siya, unti-unti ulit baba na mag-off. Hindi, ang case ng SCR hindi ganun. Okay? The anode current must drop below the value of the holding current in order to turn off to occur. Pero ganun pa rin ang kanyang mechanism. Kapag bumaba pa rin siya below the holding current, doon pa lang siya magte-turn off. Kaso nga, ang problema, hindi siya agad-agad basta bababa. Alam mo lang na kapag bumaba siya sa holding current, doon lang siya mag-conduct doon lang siya mag-off. Pero ang tanong, paano mo siya pabababain? Okay, paano mo siya pabababain? So may dalawang method ka kung paano mo pabababain. Makinig mabuti ha. Tatanong ko ulit ito sa inyo sa next meeting natin at i-explain niyo. Okay? May dalawang way kung paano tayo nagte-turn off ng SCR. Una po ay ang anode current interruption at ang padalwa ay ang forced commutation. Okay? So, paano sir yung anode current interruption? The anode current can be interrupted. Kinakailangan i-disrupt mo. Kinakailangan guluhin mo yung current na nasa sa anode. Kasi again, bakit sir yung current na nasa sa anode? Tandaan mo, yan yung kaninang more passive. Ibig sabihin, nandiyan lahat ngayon ang current. By either a momentary series or parallel switching arrangement. So, ibig sabihin, paano kung magugulo yun, sir? I-arrange mo, ang circuit ng parallel or switch, parallel or series. Okay? Momentarily. So, pansamantala, i-arrange mo muna siya ng series o kaya ng parallel. Mamaya, makikita niya yan. The series switch in part A simply reduces the anode current. Kapag isiniris mo siya, yung anode current ay magzi-zero. At pag naging zero siya, doon magte-turn off ang SCR. Kapag naman po ipinarallel mo siya, ang total current away from the routes part of the total current away from the SCR, ang mangyayari po, thereby reducing the anode current. So, pag series pala sir, ang technically zero agad. Ginagawa mong zero yung anode current, yung current na nasa sa anode. Ibig sabihin po, pag ginawa mo zero ang current na nasa sa anode, nag-off agad ang SCR. Pero kapag ipinarallel mo naman siya, unti-unti nabababa ang value ng current hanggang siya ay maging less than holding current na lang. At again, pag less than holding current, kagaya ng sinabi ko kanina, mag-off na ang device. So ngayon, yun yung una, anode current interruption. Maliwanag tayo sa unang method kung paano tina-turn off ang SCR. Yes po, sir. Yes po. Yes po. Okay, pakinig ha. Next,
force commutation. Sir, ayaw kong gawin yon. Ayaw kong mag-arrange pa ako ng series or parallel. Ayaw ko nun. Pwede ka sa sunod, force commutation. Ano naman ang sinasabi natin force commutation? Force commutation method basically requires momentarily forcing current through the SCR in the direction opposite of the forward conduction so that the net forward current is reduced below the holding value. Ano ginagawa mo? Naglalagay ka o pinepuwersa mo yung current sa opposite direction. Sir, paano yun? Tingnan nyo to. Yung current natin kanina sa SCR, pataas. Pataas. So, sa force commutation, pipilitin mo na ang current pataas ay ibaba. Ibababa mo ang current. Pag ginawa mo yun, possible na magkaroon ng minimum value or bumaba ulit ang current unti-unti hanggang doon sa holding current, at pag bumaba ulit nga siya sa holding current, anong nangyari? Mag-off na siya. Okay? Sabi dito, while the SCR is conducting, the switch is open. Okay? And C sub C is charged to supply the voltage through RC as shown. To turn off the SCR, the switch is closed, placing the capacitor across the SCR and forcing current through it opposite to the forward current as shown in part B. Okay? Typically, the turn-off time for SCR ranges from few microseconds up to 30 microseconds. Okay? So, sir, tingnan nga natin ang circuit. Ganyan po ang nangyari. Okay? Pag ang ginawa nyo ay anode current interruption, kinakat nyo siya agad. Binabypass nyo agad. Ginagawa nyo siya kapag naka-series. Anong nangyari kapag naka-series, guys? Kapag naka-series, cut off agad. Wala agad na supply ng current. Zero agad. Turn off agad. Okay? Kapag naman po siya ay ipinarallel nyo, tingnan nyo anong nangyari. Kapag pinarallel nyo yung ating SCR, anong nangyari dito sa part na to? Unti-unti. Naka-close pa din siya pero unti-unti po ang pagbaba. Okay? Sir, paano naman po pag force commutation? Naglalagay tayo ng capacitor. Okay? Sir, alam natin kung ano nangyari sa force commutation. Sa force commutation, nagfo-force tayo ng current na opposite ang direction. Ngayon, paano natin gagawin yan? Maglalagay kayo ng capacitor. Okay? Kapag naglagay kayo ng capacitor, naka-on po ang switch natin dito sa part na to. Okay? Kung makikita nyo, ang capacitor po ay nakalagay dito sa part na to, naka-on. Okay? So, ibig sabihin, hindi nagko-conduct dito ng current. Again, alam na natin bakit nga kanina, di ba, in-explain ko, sir, bakit parang kapag on, dapat may nadaloy na current, pero bakit dito parang walang nadaloy? So, ganyan po ang nangyayari, na-force siya dito sa part na to. So, ano ibig sabihin ba nito? Ganito kasi ang nangyayari. Pag i-off natin yung device. Pag naka-off po yung device, para siyang igagawin mong closed. Okay? Sir, hindi ko gets. Pwede niyong ipaliwanag pa. So, ganito yan. Diba may current na pupunta? Ito yung anode current. Ito yung current na nararamdaman ng SCR. SCR to Kaya nga, ito yung kaninang schematic symbol niya. Okay? Kapag kasi ang ginawa nyo ay ini-open nyo tong switch na to. Naka-open, nag-a-act siya as open, naka-on yan. Bakit, sir? Kasi yung current, dire-diretso. Hindi siya dadaan dito. Bakit yan dadaan dyan? Naka-open nga yan. Hindi yan pwedeng dumaan dyan. So, ang ginagawa mo, o ang nangyayari dito is, dumadaan ang current sa isang diretsyo. Okay? Pero kapag yan ay closed mo, pag closed mo yan ang mangyayari ngayon, hindi na makakaabot yan sa voltage. Hindi na makakaabot yan dyan. Bakit? Or hindi na makakaabot yan dito sa ating SCR. Bakit po? Kasi pag may dumaang current, iikot na yan dito. Dito na yan iikot kasi nga naka-close na ang switch mo. Natural, dyan nadadaan ang current. Okay? Mas una niyang dadaanan to kaysa dito sa part na to. Kasi mas una niya makikita tong node na to Diba? Parang sasabihin nito, parang sa piyestahan ba? Kung walang handa sa isang bahay, bakit ka pupunta? Diba? Di doon ka sa may handaan sa isang bahay. Pero kung parahin ka ng unang bahay, dito ka muna pupunta. Dito muna tayo kumain. Okay, bago tayo pumunta dito sa pangalawang bahay. Ganun ang nangyayari. Kayo yung mga electron sa piyestahan. Okay? Parang ganun ang ating analogy. Naiintindihan po kung paano ang pag-turn off ng SCR by anode current interruption at by force commutation? Yes po, sir. Sir, yes po. Yes po, sir. Sige. Yes, po, sir.
Next, ano naman yung SCR characteristics and ratings natin? Kagaya nung kanina, meron tayong forward breakover at holding current. Pero this time, medyo baka iba ang concept. Basahin natin ha. Sige, basahin mo na lang pala ang forward at saka holding para hindi ako masyadong mapaos. Mr. Wala si Limoy ko, no? Lacheras. Parehas po, sir. Parehas. SCR characteristics and ratings. Several of the most important SCR characteristics and ratings are defined as follows. Forward breakover voltage. This is the voltage at which the SCR enters the forward conduction region. The value of forward breakover voltage is maximum when Ig equals 0 and is designated VVR F0. When the gate current is increased, the forward breakover voltage decreases and is designated VBR F1 and VBR F2 and so on. For increasing steps in gate current, tapos po ang holding current, this is the value of anode current below which the SCR switches from the forward conduction region to the forward blocking region. The value increases with decreasing values of Ig and is maximum for Ig equals 0. Okay. So, anong ibig sabihin naman nito, sir? Tingnan natin na anong sabi natin dito sa part na to. Sabi natin dito, sa forward breakover, thank you, so, voltage, ito daw yung voltage at which the SCR enters the forward conduction current. Okay? So, sir, parang parehas lang pala. Parehas lang din naman sa part na to. Pero, saan ba nangyayari? Tatandaan nyo guys kailan nangyayari? Kasi, alam natin kanina, na dun sa 4-layer diode na diniscuss natin kanina, alam natin na kapag po siya ay kapag na-exceed siya noong ating current or ng ating voltage, doon pa lang siya magko-conduct. Remember yung buwelo, di ba? Kapag na-exceed pa lang. Pero sir, paano siya mag-exceed sa SCR? Kinakailangan ng gate current mo ay 0. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Okay, tatanungin ko yan sa recit natin sa susunod. Kailan sa SCR, kailan ang value ng breakover voltage ng forward? Kasi ang tawag dito ay breakover forward voltage. Okay, breakover forward voltage. Kailan siya nagiging maximum? Kapag ang gate current mo ay 0. Uulitin ko ang breakover voltage or breakover forward voltage ay nagiging maximum. Sobrang taas kapag ang gate current mo ay 0. Yan yung sinasabi ko kanina na habang tumataas ang isa, bababa ang isa. Okay? Kapag ang gate current mo ay in-increase, anong nangyayari? So, syempre, kung ito ay nadadagdagan, ang breakover forward voltage mo ay nagdi-decrease. Siya naman ngayon ang bumababa and is designated kagaya nito. And so on. Ano naman sir ang holding current? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, parang alam nyo na to. This is the value of anode current below which the SCR switches from the forward conduction region to the forward blocking region. Okay? The value increases with decreasing value of Ig. Okay? And is maximum for Ig is equal to 0. Kagaya din siya ng forward breakover. Ang holding current ay kung saan po magiging off siya, kapag below, kapag ang anode current mo, specifically ang anode current, hindi mo pwedeng sabihin lang sa akin na ang current lang po sir. Tatanungin kita, anong klase ng current yan? Dapat pala sabi mo sa akin, anode current po. Which the SCR switches. Okay? Tapos, kapag below na siya sa anode current, yung anode current natin ay below na, magiging forward conduction, from the forward conduction, magiging forward blocking na siya. So, kailan ba po nagdi-decrease ang value? Nagdi-decrease po ang value. Ang value ng holding current ay tumataas kapag bumababa din ang Ig or ang inyong gate current. So, ibig sabihin, kagaya din ng forward breakover voltage, ang ibig sabihin po nito ay
Makakamit nyo lang yung maximum kapag ang gate current mo ay 0. Tandaan ang mga concept na yan ha, lalabas yan for sure sa ating prelims. Okay po. So ano naman ang gate trigger current? Average forward current, forward conduction current, forward blocking and reverse blocking regions at reverse breakdown voltage. Not necessarily ganyan ang minsan ako ay magtatanong ng situational sa inyong exam. So ang mangyayari dyan is ano ang blah 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 blah. Ano mangyayari kapag tinaasan mo ang gate current? Not necessarily by the book yan. May iba dyan akong tatanong ha. Kasi bukas ko gagawin ang inyong prelims. Okay. Naman ako nito. 1 to 60 pa lang prelims nyo ha. 1 to 60 yata yun or 1 to 50. Hindi ko 60 items, no? Pero lahat naman yun ay multiple choice. Don't worry. Makikisagutan naman nito or makikibasa ng buong tawag tayo sa girls. Yung jowa naman ng ating Miss Dayan Umali. Nasaan si Miss Dayan Umali? Nandito po, sir. Okay. Dayan pala. Sige, makikita na lang. Basa. Gate trigger current or IGT. This is the value of gate current necessary to switch the SCR from the forward blocking region to the forward conduction region under specified conditions. Average forward current or IF. This is the maximum continuous anode current or DC that the device can withstand in with conduction state under specified conditions. Forward conduction region. This region corresponds to the on condition of the SCR where there is forward current from the cathode to anode through the very low resistance or approximate short of the SCR. Forward blocking and reverse blocking regions. These regions correspond to the off condition of the SCR where the forward current from cathode to anode is blocked by the effective open circuit of the SCR. The last one is the reverse breakdown voltage or VBR. This parameter specifies the value of reverse voltage from cathode to anode at which the device breaks into the avalanche region and begins to conduct heavily or the same as in PN junction diode. Ayun, thank you. Okay, sige po. Ano naman ang sinasabi nating gate current? Gate trigger current from the word itself. Ito yung value na kinakailangan ng gate current para ma-switch ang SCR. Remember, yung kanina sinabi natin na forward current na ay yung sa gate current, 'di ba? Para mag-on siya. Ibig sabihin, yan? Meron bang questions? Nasa screen ako guys, hindi ko makikita kung sakaling may Meron ba kayong questions? Maki-unmute. Okay, mukha namang wala, napindot lang yata. So, pag sinabi natin gate trigger current, ang ibig sabihin po nito ay, anong ibig sabihin nito? Ito yung kinakailangan mong value. Kaya nga siya tinawag na trigger Di ba? Kaya nga siya tinawag na trigger. Para ma-trigger mo na mag-on yung SCR. Para from forward blocking, maging forward condition. Yun yung value ng trigger current. Parang sa mga babae, kung gusto mo na yan ay magalit sa'yo, i-bring up mo yung ex mo. O tingnan natin kung makakapag-Valentine's pa kayo sa susunod. Naglagay ka ng trigger point. O kaya pag sinabi, yung, alam niyo yung yung bang famous scene ni yung kay Maha Salvador ba yun? Ang tawag yung pet mo o pet ni Risa. O diba? Parang ganon, kinakailangan mong pamili sa dalawa. Diba? Tapos sasabihin pa minsan ng minsan, kasi trigger point yun, di ba? Sinasabi din minsan natin na, sinasabi ng iba na, yun sir, yung parang yung parang, tinitrigger mo, basta huwag ka na lang magbabanggit sa ex mo. Kaya guys, lalo sa mga lalaki dyan, ingat kayo, trap question yun, huwag kayong magbabanggit. Kasi, kapag sinabi ng jowa mo, lalong-lalo na, huwag na-trap kayo sa island. Mga ganong question. So, halimbawa, mamamatay na ako, ganon. Sinong sunod na babaeng pwede mong mahalin? Diba? Sinong sunod mong babaeng pwedeng mamahalin kapag namatay na ako? Kasi ang hahanaping sagot ng mga yan, huwag na.
Mamamatay na lang din ako kapag namatay ka. So, hindi kayo pwedeng magmahal ng iba kapag sila ay namatay. Okay? O kaya sasabihin ko, binigay talaga kita sa kaibigan ko, okay lang sa'yo. Siyempre, sasabihin mo, sige, kung binibigay mo, lalaki ka, syempre, kung wala ka na rin naman sa feeling ko, at wala ka na, design, hindi mo ako susundan, mga ganon. Multuhin na lang sila. Okay ha? So, trigger yun. Kagaya nun ay trigger. Okay? Tawang-tawa ka, Mr. Briones, ha? Tanungin mo mamaya yan. Gusto ko mag-away sila. Nag-away mag-jowa. Okay, anyway, average forward current naman tayo. Ito yung maximum continuous anode current. That the device can withstand. Ibig sabihin po ng average forward current ay ito yung value kung saan kayang i-withstand, naka-maximum po. Tuloy-tuloy yung pag-receive or tuloy-tuloy yung conduction sa ating ng anode current. So ano ba sinasawag na kasi anode at current? Alam niyo guys, ang current, di ba? Yung anode, yan yung terminal sa taas. Kaya lagi tayong anode current. Yun yung terminal sa pinakataas ng circuit. Diyan pumupunta yung mga current. Okay? So ang average forward current, diyan po napunta. Ngayon, syempre, may capacity din yan. Hanggang ito yung value kung saan kaya niyang i-withstand yung flow ng current sa kanya. Of course, alam niyo naman ang forward conduction at forward blocking and reverse blocking region. Pag forward conduction, nandito po, nag-o-on ang ating circuit. Doon na nag-o-on ang SCR. Hoy, bench, hindi ka nga pala, binawi ko attendance mo, magbasa ka mamaya. At ang forward blocking and reverse blocking region naman, ito naman ay off condition. Okay? Ano naman sir pag sinabing reverse breakdown voltage? Ganun pa din. Kinakailangan yan ay ma-overcome nung ating SCR para siya ay mag-on. Di ba yan yung sinasabi ko kanina na dapat ma-exceed para mag-transitional stage siya at pag nakapag-transitional, ang nangyari po saka siya magko-conduct ng current. Okay? Ngayon, puntahan natin ang last CR, okay? LASCR or the Light Activated Silicon Controlled Rectifier. So, ano ibig sabihin ng light activated? Ito yung ginagamit nating schematic symbol sa ating light activated SCR. So, ano po siya? Kagaya pa din siya, 4-layer semiconductor pa din siya device. Thyristor pa din. Sir, ano bang ibig sabihin ng thyristor? 4-layer semiconductor. Okay? Yun. Kaya tayo kanina pa 4-layer ng 4-layer kasi yun ang thyristor that operates essentially as does the conventional SCR. But except that it can also be light triggered. So kung ano na pag-aralan natin sa SCR, kagaya lang din dito. Pero may isa lang siyang exception. Kaya niya na matrigger hindi dahil sa gate current, kaya niyang matrigger by light. Kaya nga siya light activated eh. 'Di ba? Matitrigger siya kapag mayroong light na present. The LACR or the light activated SCR conducts current in one direction. Nagko-conduct siya ng current sa isang direksyon at activated siya kapag nakapag-absorb siya ng sufficient amount of light. Okay, ulitin ko ha. Ibig sabihin po dito, ibig sabihin po nito ay kinakailangan hindi basta lang dapat may liwanag. Dapat may sufficient amount siya ng liwanag at para magtuloy-tuloy siya ng conduction ng current. Okay? Until the current falls below a specified value. Okay, ito yung nakikita natin dito. Okay? Sir, sa lahat ito yung pinaka-ma-appreciate nyo guys. Kasi di ba sa light activated SCR, pag nakaka-receive siya ng liwanag niyo sa mga alarm natin at saka sa mga door opener etc. Ito yun. Di ba? Ito yung ginagamit sa mga mechanism na yun, sa circuit na yun. Okay? The LACR, di ba? Pwedeng ito ang gawin yung project. The LASCR is the most sensitive to light when the gate terminal is open. Kapag ang gate terminal nyo ay naka-open, pinaka-sensitive ang LASCR or ang light activated SCR natin. So dito makikita niyo sa ating ginawit, use energy to energize a latching relay. The input source turns on the lamp. Okay? So nagkaroon ng lamp na yung lamp nag-release ng light na na-absorb ng ating LASCR. Tapos ngayon nag-conduct siya ng current in one direction. Okay, the anode current energizes the relay and closes the contact. Notice that the input source is electrically isolated from the rest of the circuit. So yung source, hindi dapat siya nakakonect dito sa mismong circuit Dapat iba yung circuit ng magbibigay sa kanya na light.
Okay? Yeah. So, saan ba natin ginagamit ang ating SCR? Ang SCR ay madaming pinagagamitan. Motor controls, time delay circuits, heater controls, pace controls, relay controls, at saka sawtooth generators. Okay, basahin mo nga ito, Mr. Benj. Kasi wala ka kanina para mabawi mo ang attendance mo kung nandito ka na. Okay, ano ngayon yung unang application, on-off control? Dito na lang sa sa first part. Ito lang sa paragraph na to. Okay po. Assuming the SCR is initially off, momentary closure of SW1 provides a pulse of current out of the gate, thus triggering the SCR on so that it conducts current through R1. The SCR remains in conduction even after the momentary contact of SW1 is removed if the anode current is equal to or greater than the holding current. When SW2 is momentarily closed, current is shunted around the SCR, thus reducing its anode current below the holding value. This turns the SCR off and reduces the load current to zero. Okay. So, ang SW, ang meaning niyan guys ay switch. Ang R sub L natin ay yung load resistance natin. Okay. So, ang unang pinagagamitan natin ng SCR ay on-off control. Ng current. Anong meron dito? So, syempre, alam natin ng SCR, kapag initially off siya, momentarily may closure siya sa switch 1. Kaya kung makikita nyo guys, naka-off ang ating switch. Naka-on, naka-open switch. Para walang dumaloy na current. Kung wari nagbigay ito ng voltage, walang dadaloy dito. Kasi naka-off ang switch. Diba? Thus, triggering the SCR on so that it can conduct through RL. So ngayon, kapag wala itong na-receive, pag wala itong na-receive na current, anong nangyayari po dito? Ang nangyayari, kahit walang ma-receive na current, ang gagawin ng SCR natin ay ang gagawin ng SCR natin, magko-conduct siya ng current. Sir, paano magko-conduct yan ng current? Wala ngang source na pumupunta dyan. Diba? Naka-nga siya dito, anong tawag dito? Naka-open nga yung switch dyan. Guys, magkakaroon pa rin yan ng current. Remember na yung ating current dito ay kaya nga ang ating SCR ay tinatawag na latching. Yung kahit alisin mo yung gate current, may dadaloy pa din siya na current, katulad ng sinabi ko kanina. Okay? SCR remains in conduction even after the momentary contact of switch 1. So, pero hindi kinakailangan mo lang to clarify. Kinakailangan may dumaloy muna kahit isang current dito. Okay? Tapos, ang mangyayari, kahit mag-open itong switch na to, basta may nakadaloy na ditong current, kahit i-off mo to, or kahit i-open mo to, may nadaloy pa rin dyan, kahit wala nang nagbibigay sa kanya. Okay? So, temporarily. When switch 2 is momentarily closed, dito sa part na to, current is shunted around the SCR. Thus reducing its anode current below the holding value. This turns the SCR off and reduces the load current to zero. So, baliktad naman. Anong mangyayari dyan? Kapag ang nangyari naman po dito ay i-close mo naman, ang ating switch 2, hindi ngayon siya dadaan ditong current na to. Dito na siya dadaan sa ground. Wala na makakapunta ngayon sa voltage. So, ang mangyayari, mag-off na yung circuit. Ulitin ko anong mechanism. Una, magsusupply ito ng voltage. Sabihin na natin unang i-assume natin na ito ay naka-close. May dadaloy dyan. Inalis mo ngayon. Kahit alisin mo, yung unang dumaloy na yan, may dadaloy pa rin dyan. Yun yung isang karakteristik. Kahit alisin mo to, meron pa rin dyan current na dadaloy. Okay? Ngayon, yung current, para mag-on, dapat naka-off, naka-on din, naka-open din ang switch to mo. Bakit, sir? Ano bang mangyayari kapag in-off ko, kapag i-close ko to? Pag close mo yan, ang flow ng current ngayon mo dito na na-receive, pupunta yan dito sa ground. So, anong nangyari? Nakaganto yan. Hindi na yan pupunta dito, hindi mag-on. Kasi meron siyang dadaanan dito Tandaan nyo, yung switch. Dito siya dadaan. Kesa dito. Kasi ito yung unang yung madadaanan. Para lang kanina dun sa fiestahan na analogy natin. Pero, kung gusto mong mag-on siya, kinakailangan naka-open ang switch. Bakit? Para kahit may i-absorb siya, dire-diretso siyang pupunta dito. Kaya, diretso siyang pupunta dyan. Nagkakaintindihan tayo guys sa on-off control ng current? Yes po, sir. Sir, yes po. Okay. Next naman natin ay half power control. A common application daw ng SCR ay control ng AC power of lamp dimmers, electric heaters, and electric motors.
Okay? So alam naman natin itong mga lamp dimmers na to at electric heater. For sure, hindi naman kayo dyan baguhan. A half wave, a variable resistance phase control circuit is shown in figure dito. Kung saan yung 120 volts na alternating current natin, in-apply natin sa terminal ng A and B. Kumari mayroon kayong terminal A and B. So ano nangyari dyan? Yung RL, yung load represents the resistance of the load. Resistor 1 limits the current and potentiometer sets the trigger level of the SCR. Okay? So ang nangyari naman dito po sa part na to, yung resistor, alam natin, ang ginagawa niyan, naglilimit yan ng current. Kaya nga siya resistor eh. So kapag nilimit niya ang current, yung paglimit niya sa current na yon, natitrigger po ang ating SCR. Okay? At pag na-trigger ang SCR, again, conduction ulit ng current. Ganun lang. Okay? Next naman po natin, by adjusting R2, kahit hindi na ito muna, kasi half wave lang naman ito, power control. Pwedeng basahin nyo na lang to kasi medyo pero magsasama ako dito pero kung magsasama ako dito by the book, by the book. So kaya ibig sabihin, basta maging familiar lang kayo dito sa part na to. Yung iba kasi gagawin ko situational eh. Okay? So yun yung magiging output, pero don't worry, hindi natin masyadong yan. Again, by the book yan by the book ang ilalagay ko dito. So paano sir by the book? Kung ano nakikita nyo, yun yung lalabas sa exam. Kung ano talaga nakikita nyo dito. Okay? Okay po, next naman natin ito, maganda itong pag-usapan, backup lighting for power interruptions. Nagagamit din pala natin ang SCR para sa power interruption. Yes po. O di ba ang dami niyo pwedeng gawing project dito, guys. Ang dami pwedeng niyo kasi application tayo ng thyristors eh. Di ba? Pwedeng gagawa kayo ng circuit na backup lighting for power interruption. So, yun nga lang, no choice kayo, gagawin niyo to. Pwede yan. Another great idea, project idea, backup lighting for power interruption. So, meron dito? So, ang mangyayari po dito is, as long as the AC power is available, the battery charges, through diode 3 and R1. So, kunwari, meron kayo dito transformer 2 that's 120 volts RMS, ano mangyayari? So, center tap full wave rectifier ito, for providing AC power to low voltage lamps. So, ano nangyari po dito, pag nagbigay ito, pag nagbigay siya ng voltage, nagkakaroon po ng storing or nagcha-charge ang battery. Paano nagcha-charge sir ang battery? Sa ating diode 3 at saka sa ating R1, sa ating resistor 1. Nasa may resistor ito. Okay, nagkakaroon ng charge ng battery na kung saan pwede mong magamit kapag po siya ay naka-off. Kung makikita nyo guys dito sa umpisa, habang may voltage source ka, nagcha-charge. China-charge siya. Itong diode 3 at saka itong diode at itong R1, naka-charge. China-charge, yung battery po is nagcha-charge via diode 3 and R1. And at the same time, pag pinatay mo, yung 120 volts, ginawa mong 0 volts, anong nangyari? May natitira pa ring electricity. Diba? May current pa rin na nag-flow para at napapagana pa rin yung ating bulb. Napapagana pa rin yung ating lamp. So, ang sabi dito, the SCR's cathode voltage is established when the capacitor charges to the peak value. Okay? Ibig sabihin po, kapag nagkaroon na yung capacitor natin na nag-i-store din ng charges, kapag merong tayong voltage source, pag na-reach niya yung peak value, ibig sabihin puno na yung value niya. At the full rectified, the anode is at 6 volts battery, making it less positive than the cathode. So, ano nangyayari lang po dito, para hindi kayo malito, sa ating circuit diagram dito is ito. Okay? Ano nangyayari? Na-charge ang battery to diode 3 and R1. At the same time, na-charge din ang capacitor dito sa part na to. Di ba sir, ang capacitor nag-i-store yan ng charge? Yes po, yan yung basic natin. Okay? Tapos, kapag po ang nangyari dyan is nagkaroon po ng or tinanggalan natin ng voltage or ng supply voltage to, ang nangyari po, yung kaninang na-charge, yun ngayon yung magre-release ng current. May mag-flow pa din ng current. Okay? Kaya ang nangyayari po is dito is meron pa rin or napapagana pa rin natin yung ating valve. Okay? So basically parang power bank lang. Ano nangyayari? At the same time, meron din tayong overvoltage protection circuit. Nagagamit din natin siya sa overvoltage protection circuit.
crowbar circuit siya minsan kung tawagin in a DC power supply. Bakit ano meron? The DC output voltage from the regulator is monitored by the Zener diode, and the resistive voltage divider. The upper limit of the output voltage is set by a Zener voltage. If this voltage is exceeded, the Zener conducts and then the voltage divider produces an SCR voltage. The trigger voltage turns on the SCR which is connected across the line voltage. The SCR current causes the fuse to blow and thus disconnecting the line voltage from the power supply. Anong meron dito, sir? Okay. Sabi dito, the DC output voltage from the regulator is monitored by the Zener diode. So ano ba yung Zener diode? Ito yun. Yun yung diode natin dito sa part na to. So minomonitor ngayon itong diode na to yung supply na nanggagaling sa ating direct current power supply. Okay? And at the same time, yung upper limit of the output voltage is set by the Zener. Bukod sa minomonitor ng diode na to, ng Zener diode na to, ang nangyayari po din dito is sineset niya din yung output voltage. Okay? Minomonitor at sineset niya yung output voltage dito sa part na to. Ngayon, anong mangyayari? Kapag po ang DC power supply natin is nagkaroon ng sudden emerge, sudden biglang taas ng current, biglang taas na na-receive na voltage, isi-signal ngayon nito kay SCR. Ito yung SCR, di ba? Ito yung iti-trigger niya ngayon si SCR. Anong gagawin naman, sir, ni SCR? Ang ginagawa po ni SCR, blow niya yung ating fuse. So ang nangyari, kung makikita nyo, connected ang ating circuit dito sa fuse. Magsisignal itong diode na to na, ang aking na-receive na voltage is sobrang taas. Possible na mag-overheat o possible na sumabog. Trigger niya ngayon to. Ifo-forward ngayon ng ating SCR kay fuse. So ang mangyayari kay fuse, mag-on siya. Okay? Or mag-blow up siya. So, hindi naman sasabog talaga. I-disconnect niya. Okay? I-disconnect niya ito para hindi sumabog. Nagkakaintindihan po tayo doon sa basic response. Kaya, over voltage protection circuit. Naiintindihan yun, guys? So, yes po. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Next, sawtooth generator. The SCR can be used in conjunction with an RC circuit to produce a repetitive sawtooth waveform. Sawtooth ang tawag dito, guys, sa waveform na to. The time constant is set by R1 and C1 and the voltage at which the SCR triggers on is determined by the variable voltage divider formed by R2 and R3. When the switch is closed, the capacitor begins charging and turns on the SCR. So, ano nangyari lang dito guys, ay Ang nangyari, magcha-charge, tapos biglang off. I-charge ulit ng i-charge pa unti-unti, biglang off ulit. Ganun lang din. So, ang ginagawa, anong trabaho doon, sir, ng SCR? Siya yung kapag naka-turn on siya, ang capacitor po ay quickly nagdi-discharge. So, kapag naka-on ng ating SCR, ang capacitor tuloy-tuloy ang pag-allow ng energy. Tuloy-tuloy ang pagre-release ng naipon niyang charge. Kapag naman po siya ay off naman, biglang ganun din ang capacitor. Biglang off din ang capacitor. Kaya kung makikita nyo, by repeating the process, nagiging repetitive, nagiging sawtooth siya. Okay? So ano bang pinagagamitan niyan? Bakit may kinakailangan natin ng sawtooth? Ano bang meron diyan? For analyzation, for laboratory purposes yan, guys, no? Kalimitan to ginagamit sa mga labs para maintindihan nila yung mechanism ng supply, specifically kapag may involved na capacitor. Okay? So pwede niyo magamit ang SCR sa sawtooth generator. Ayun. Tapos ang ating slide. Sabi niya, matatapos tayo ng 3:30 ng 12:30. O ngayon, nagets niyo pa ang ating discussion for today? Nagets naman? Okay. Si Mr. Bianzon muna at meron yata siyang papahabol. O Mr. Bianzon, ano po ang inyong nakuha mong aral sa discussion natin? Kasama na rin po yung huli po noon. Pwede rin. Actually, medyo nag-touch din naman po. Kaya po, natutunan ko po actually more pa po yun. Parang refresher po rin ng ECE 421 po. Okay, galaan po yun, sir. Oo. Yung naintindihan ko po yung sa terminals po ng diode po. Yung anode po yung positive side, tapos yung cathode po yung negative side.
Ayun po. Ayun. Tapos ang ginagawa po ng diode mismo, yung sa PN junction po ay mix po siya ng P at saka po ng N junction. Ayun po, sir. Okay, thank you. So, sige, 1 point din. Tatandaan nyo guys next meeting ko i-record ang inyo. O, sinong gusto ng mga natutunan nila? Ayun, no? Ayaw, mag-jowa goals, Diana, Umali, tsaka Bench. Totoo ba yan, Mr. Briones? Sa paking kita dyan hindi joke. Galit na kay Briones. Sige, Miss Umali. Ikaw muna, Miss Umali. Anong natutunan mo? Except sa magmahal. Wag mo naman magmahal. Mukha na kaming single, wag mo nang ipamukha pa sa amin ng tuluyan. Okay? Anong natutunan mo? Audible po, sir? Yes po. About po sa SCR or silicon controlled rectifier po. Okay. Nagwo-work po siya similarly to a 4-layer diode po. Pero include po din yung gate terminal para po makontrol siya. Tapos kapag po ang gate current or IG po ay applied, natitrigger po yung SCR para po mabuhay. Galing. Short and concise pero may sense. Tama yun. Okay, thank you very much. 1 point, Miss Diana Rose. Okay, tatandaan nyo guys kasi yan ay adagdag sa recitation niyo. Okay, sige. Isa pa. Tawag pa tayo. Mr. Desierto. Sige, Mr. Desierto. Yeah. Audible po ba? Oo. Yan. So, yung main topic po natin po ngayon ay thyristor po. So, ano po ba ang thyristor po? Ito po ay isang uri ng semiconductors na ginamit bilang electronic switch po. So, ang thyristor po ay may 3 terminal. Yung anode, cathode, and gate po. So, yung kanina po, di ba po tinanong niyo po kami kanina kung ano po yung forward bias at po reverse bias. So, doon po natutunan ko po na pag forward bias po, nag-a-allow po siya ng current, and pag reverse bias, it blocks the current, which is similar po sa akin. Kasi iba po yung napasok po doon sa basta po yung po. Pero tama naman po. Bagus next naman po, bibilisan ko na po. Doon naman po sa turning SCR po, or turning off the SCR po. So, kapag nag-0 volt, naglalad siya. And it won't turn off easily. So, paano ba natin, ano ba yung mga methods na pwede natin magamit para mag-turn off yung SCR natin? So, first method is the anode current interruption. So, paano ito nangyayari? Una, ang gagawin natin ay yung guguluhin ng current. I-arrange natin into series or parallel para mag-zero agad. And the last one is yung force commutation po. Momentarily forcing current po na nagkakaroon po ng holding current or naglalagay po ng current. And yun lang po, sir. Okay, thank you. 1 point. Pag dato si Briones, masasapa ko lang to sa meeting natin. Joke talaga. Okay, sige, Mr. Briones. Sige. Anong natutunan mo? Kung may natutunan ka. O anong natutunan? Ang natutunan ko naman po sir, ay tungkol doon po sa device na nag-ooperate po siya sa dalawang estado. Una po yung off state po, tsaka po yung on state. Yung off state naman po, high resistance po na isang open switch. Tapos yung on state naman po ay isang low resistance na kagaya naman po sa closed switch. Tapos po kapag po nag-apply yung isang forward voltage, ang device po ay nagre-reach patungo po sa forward breakover voltage po na nagti-trigger po para mag-switch po yung on. Ilan po? Tama, may dalawang estado nga naman. Tama. Gusto natin estado. Diba? Okay, thank you. 1 point. Sige, tawag pa tayo ng 2. Last 2. Maswerte ka, Mr. Bautista at saka Miss Sophia. Yung iba, saka na lang umabol yung iba. Meron pa tayong second part ng recitation. Okay? Mr. Bautista at saka Miss Sophia. Sige, Mr. Bautista, anong natutunan mo? Sir, bali, ang natutunan ko naman po is yung sa sa SCR characteristic and ratings po. So, bali doon po sa forward breakover voltage po, natutunan ko po na yung value niya po na is po, magma-maximum po pagka yung IG po niya or yung gate current po is equals to 0 po. Then yung BBRF po ay pag po yung gate current niya ay nag-increase, mag-decrease naman po yung niya, yung BBR
F1 po. And katulad na din po nung sa iba po. Ayun lang po. Okay, sige. Thank you. Tama din naman. Ano, tama nga naman. Okay, sunod. Last, Miss Sophia, anong iyong natutunan for this meeting? Bale sir, ang natutunan ko po is yun, meron po tayong 4-layer diode or tinatawag po na Shockley diode. Tapos ang basic construction po niya ay yung PNPN or anode or cathode. Tapos ang SCR naman po sir ay same lang po ng basic construction, nadagdagan lang po siya ng gate. Tapos po sir, yung sa sa 4-layer diode, ang schematic symbol po niya is half triangle na meron po siyang konting straight line. Tapos din po sir, sa diode, sa 4-layer diode po ay meron po na holding current at switching current. Yung holding current po yung level po kung saan dapat po ma-reach po yung level na yun para po ma-achieve po yung forward conduction region. Tapos yung forward blocking region naman po, yun po yung state na off po yung switch. Tsaka po pala sir, yung 4-layer diode po pala ay nagiging unusual po kasi po nagkakaroon po siya ng open switch. Diba? Saktong biglang may bumangwang sa kanyang likod o baka SCR na yan. Okay, so 1 point din po. So thank you very much. So yes, Mr. Nodera, yon? So, hindi ka pwede umabol. Tropa naman din, Mark. Tropa naman ni DM, no? Okay, wait. Pag-iisipan ko. Hindi. Joke lang. Pag pinahabol kasi kita, maghahabol din yung iba. Sige na. Sino pang dalawa? Bukod kay Mr. Nodera. Sino pa isa? Okay, Miss Gonzales. Sige. Ayun lang to. Sige, Mr. Dashes. Sila na lang muna. Pero pag nakasagot na kayo ngayon, yung iba naman susunod okay. Nodera, Gonzales, Lashera. So sige, last 3. Sir, saan po yung sa turning SCR off po. Kapag po nawalan po ng gate current or 0 volts po siya, hindi po siya agad-agad na nag-off po. Then po siya i-series din po or parallel. Kapag sineries naman po siya, yung magiging 0 ang anode current and nag-off po agad yung SCR. Then kapag parallel naman po, bumababa po yung current ng paunti-unti hanggang sa mag-off po siya. Yun po. Ayun. Tama nga naman. Pwede. Tama. Goods. Next, Ms. Gonzales. 1 point. Sir, dun po sa forward blocking region, wag po tayong malilito na when it comes na pag nakita po natin yung word na forward, ay agad pong iisipin natin ay nag-aalaw yun ng current. Kaya nga po meron po dong forward blocking, which means hindi po pwede or hindi nada ng current. Though, nakita natin yung word na forward. And then, kapag naman po, dun po sa forward break over voltage, hindi po natin pwedeng biglang itaas yung sa voltage. And kapag naman po kapag po ibinaba natin ang current, tsaka lang po ulit ito mag-off ng state. Yan lamang. Okay. Thank you. Tama din nga naman yon. Very good. 1 point. Mr. Lacheras, last. Sa akin po yung pinakamadaling maalala sa lahat, the light activated SCR po or LACR. From the word itself po na light activated, it can be easily triggered by light. And yung direction po ng current niya, nagko-conduct lang po in one direction. And needed po siya ng sufficient amount of light po to conduct. And yung light-activated SCR po is most sensitive po sa ilaw pag po yung gate terminal niya po ay open. Okay, thank you. Tama din yun. Very good. 1 point. Sige. Okay, thank you guys. So expect that all of our PowerPoints will be posted. So ang magiging ang magiging reference nyo sa ating ay mga PowerPoint presentations, okay? So yung mga PPTs na isesend ko sa inyo sa Google Classroom at ipopost hanggang doon sa dalawang magiging lesson natin kasi may dalawa pa tayong lesson ay bago kayo mag-prelims, yung ating magiging yung inyong magiging lesson sa Saturday at saka lesson sa Sunday ulit. Kasama ulit 'yon sa magiging
So, bale, ang unang lesson yata ninyo ay, kung di ako nagkakamali, yung hanggang PUT tayo. PUT. Basta yung TI transistor yata yun. Transistor. 3 na lang topic. Dapat kasi may lab 1 tayo, pero baka hindi muna tayo mag lab 1 ngayon kasi nga may prelims kayo next week. So, sige. So, class rep pa yung napag-usapan natin regarding sa mga absent, or sa mga hindi makaka-attend every Friday. Ganun na magiging remedyo natin. Please post also the channel ng YouTube dun sa ating GC para madali niyang makuha. Okay? So, kayo ang bahala kung ipopost niyo lahat ng meetings, pero ang required na ma-post ay yung isa, yung magiging discussion natin sa Friday. Okay? Again, for those who will not be attending on Friday because of their conflict schedule, again ako na nag-a-adjust, pero magdidemand ako na kayo ay magkaroon ng narrative report, handwritten, minimum ng 1 long bond paper. Kasi nga ako na nag-adjust. Yun na lang ang gagawin nyo. Kung ano natutunan nyo pagkatapos yung panoorin yung video. Ang deadline lagi nun guys ay within 1 day lang. Within 1 day lang. So kung Saturday tayo, kung may yung meeting natin ng Friday, ibig sabihin po ang deadline nun ay Sunday din. Sunday din bago matapos ang meeting natin. Dapat may pasa na kayo, or else hindi makikredit ang AG kasi yun ang magiging attendance nyo. And yun ang magre-register sa inyo for communication para dun sa iba. Okay? And for those na makaka-attend naman in our regular meets, sa Saturdays at sa Sundays at saka every Fridays, you don't need just turn in the link. Ang monitor lang naman natin dyan ay yung mga wala. Okay? So mag-ano kayo dito aralin nyo to guys kasi ang gagawin natin sa unang meeting natin is magdi-discuss tayo sa Friday, then graded recitation tayo ulit. Another wave of graded recitation tayo ng Sunday para nandito kayo lahat ulit. Walang liliban or walang mag-excuse masyado sa Sunday kung maaari at hanggang possible kasi i-accumulate natin ang inyong unang wave ng communication. Okay? Sa unang 10% ng communication. Okay? So, expect nyo na lang ngayong araw to. Thank you very much guys. You can now leave sa ating meeting and have a great day.